Hello, Scatlings! Spring moments tayo ngayon. Ayan, pagkatapos ng winter slumber, alive na naman ngayon ng nature. Ang saya-saya, puro bulaklak. Pero ang pinaka-highlight sa akin, pag yung trees, punong-puno na ng bulaklak, kagaya nito. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Talagang pipicturean ko sila at isasama ko mukha ko. Iba talaga, kasi nakikita mo punong-puno sila ng bulaklak. Sabi ko nga, eto na yung nakikita kong example ng generosity ng nature. Halos walang dahon, puro bulaklak lang. At dito sa Denmark, matatagpuan mo yan, sa paligid-ligid lang talaga. Marami dito mga, kumbaga, mga green spots, mini park, na nakafocus lang talaga sa nature. Yan. At alam niyo ba, na itong pinapakita ko to, ayan, yung nasa bus stop ko lang lagi. So, ito example ng isang mini park. Ayan, meron siyang maliit na lake. At dahil dito, sabik na sabik kami sa araw. Gustong gusto ko ang kulay ng ganyan. Yung pagka-yellow ng kanyang mga dahon. Kasi para siyang sunshine. Yon, maliwanag siyang tingnan sa paligid-ligid. Okay, pati si Duck, parang ang sayaw. Hello, Duck. Hindi natatakot. Hello, Tinitingnan Duck. lang din ako. Hindi niya alam, kumakain ako ng balot. Hello, Pinagbabalakan ko na nga siyang iuwi. Kaya lang bawal pala yun, nahulihin mo sila. Hello, Duck. Kahit nasa sarili mong bakuran sila, hindi mo sila pwedeng ikulong. Hello. Yan, dog park nito, ayan, pwede mong palakarin ng mga aso o aso mo, ganyan. Kasi dito naman, pag dumumi ang aso mo, talagang kukunin mo, bawal pang hindi mo kinuha yung dumi niya. Kaya yung mga nagpapasyal ng aso, lagi silang may mga plastic. Para pasigurado lang na dadakutin nila ang dumi ng aso nila. Alam niyo ba na malapit lang din ito sa tinitirhan ko, ayan. Yan, tingnan nyo, ang ganda. Pwede din kang makipag-date. Pwede ka rin magmuni-muni. Diyan lang yung mga ducks, naglalangoy-langoy. Pwede din mag-picnic. Presko ang lugar na to. Ayan, nakakatuwa. Ganyan siya, although may mga nakapaligid na ganyan, apartments o residential houses. Swerte nila, no? Lapit nila sa park. Sa paligid din, may makikita kanyang ganyan, red. Puro flowers lang din siya. Pero ang punong to, nandito ito sa aking workplace. Kasi ilan ba garden dito? Bali 3 ang garden dito sa workplace. At ito naman mga bulaklak na to, o ang punong ito ay kay Sagul. Actually, hindi kay Sagul. Pero ayan, nasa kanyang terrace o hagdan. Kaya mai-enjoy niya lagi. Siyempre ako din. Nakipapicture pa nga. Friend ko si Sagul. At mahilig din siyang mag-garden kagaya ko. Green thumb din siya. Kaya marami rin siyang mga tanim-tanim. Dispea de Reina. So I can eat go there. Satak. Sayang. Siya nabutan na sa kanyang pinakamagandang. Yes. Nag-uulan kasi. What? Still. Medyo late ko na ito na bisita. Pero lagi kong binibisita itong plant na to. O itong climbing, parang trees parang bagging. Kaya ayan, medyo meron na siyang dahon. Otherwise, kung maaga ko siyang pinuntahan, ako talagang halos puro bulaklak. Tapos makapal yung bulaklak. Ngayon kasi puro ulan, ganyan. Tapos hangin. Pero kahit late na, binisita ko pa rin siya kasi parang naging tradisyon ko na siya. Bisitahin ko siya every year. Dito lang din naman siya. Eto ang aking meadow. Okay. Sa ano to? Sa likod dito ng aking workplace. Paborito ko siyang puntahan, dalawin tuwing spring. Kasi inaalagaan ito ng municipal
municipal gardener. Ayan, silang nagme-maintain niya. Pero yung look ba ng garden na hindi parang ginawang ni landscape o sinadya na iayos o ihileran lahat ng halaman. Ito hindi, wild look niya. Ayan, so ang tawag ko sa kanya, My Little Prairie. Kapag spring na, makikita niyo, puno siya ng bulaklak. Tulips, daffodils, lahat yan, chrysanthemum, lahat ng klase. Yung palang pang yung bulbs. Yung mga pang spring lang. So, napaka-soothing niya sa mata. Tapos, yan kami kumukuha din. Ang ginagawa namin, sa flower vase, ganyan, kumukuha. Mga ginagamit namin dito sa work para sa table. Marami ditong hazelnuts. Meron ditong walnut. Meron ditong cherry tree. Yung cherry tree na sakura. Pero ngayon, pa lang siya, puro buds pa lang. Pero ilang araw pa, blossom na siya talaga. At syempre, babalikan ko siya ulit. Kasi kita ko yan sa sa department ko. Pag sumilip lang ako sa bintana, nandun na. Laman ko, kapag yung cherry tree, talagang blossom na. Yan, ginagastosan yan dito ng munisipyo namin. Kasi nagpapalit-palit ng kulay, ng daffodils, o narcissus, o tulips. Bala ko ngang hingiin pag binagbungkal sila, lagay ko sa garden ko. Pero teka, puno na rin ang garden ko. At dito din, namumulot ako ng walnuts. Kasi nahuhulog lang yung walnuts, pero hindi pa ngayon yun. So, mga bulaklak pa lang talaga ang attraction nito ngayon. Pero alam niyo ba, nasa kabila nito, meron diyang lake. Pasyalan o joggingan, bicycle lane. Malaking pasyalan yan. Tapos meron silang ice cream house. Pero sa kabila yun, mas malawak yung lake kesa dun sa pinakita ko yung una kong pinakitang mini park. Kaya pasyalan nito ng mga residente dito sa aming nursing home. Hanggang doon sa Damhus Lake. So magandang paligid-ligid ng aking pinagtatrabahuhan. Sa nature. Nakahana yan. Green ang surroundings. Lalaki, ang gaganda. Iba't ibang kulay. Meron ding nabubuhay na ganyan na bulaklak sa Pilipinas. Sa Tagaytay, nakita ko noon. Kaya sa lugar na malalamig sa atin sa Pilipinas, pwede yan. Yan, ilang araw nga, ayan, bumuka na ang cherry blossom. Yung pink na yan, nakadagdag ganda siya, tapos may sinag ng araw. So, ang ganda-ganda niya. At syempre, bababa ako dyan. I'll be doing the hanami. Ang ibig sabihin ng hanami, yung ina-appreciate mo ang beauty ng cherry blossoms. Madali lang kasi siya mawala. Kaya pag talagang bumuka na yung mga bulaklak niya, ayun, nagpipiknik na yung marami sa ilalim ng puno niya. Ang culture na yun, ang galing pa yun sa Japan. Pero dito din sa Denmark, may mga gumagawa ng ganyan. Pwede kayong mag-picnic ng family o ng inyong mga ka-dates. Pwedeng uminom ng coffee o alak or anything. Basta yung pagsasaluhan nyo while appreciating the beauty of sakura. Ako hanggang viewing lang. Pero kailangan lagi akong kasama, makaposing ako. O magkaroon ako ng video na under the cherry blossoms. Hi, cherry. Ang ganda. Okay, pero meron ditong mga park talaga na nag-o-offer ng hanami. Pwede ka doon mag-hanami. Isa yun sa Bispebiyao, tsaka dun sa Langilinya. Oh. Wow.
Ako hindi ko na kailangan pumunta dun sa mga park ng cherry blossoms. Kasi dito parang sa aking lugar, dito sa Aroloa, ano na, ang dami na, kagaya nito. Yan, nasa tabi lang siya ng kalsada. Yan, nakita ko, tama-tama, bago pa. Yan. O habang nag-garden ako, bigla akong niyaya nitong kasama ko. Okay, hindi na ako nagpalit ng damit. Sige na, puntahan natin. Kasi malapit lang din ito. Yan, malapit lang to sa akin. Yan. Pero malayo-layo naman kung lalakarin ko. Ang ganda. Tabi siya ng kalsada, maingay. Pero parang nakaka-comfort siya o yung parang Hanggang doon nakakalma siya. ka. Yan. Pag nakita mo yung mga bulaklak niya. Doon nga pala sa yun, meron para siyang coffee shop. Palagi ko meron din dong wine or beer o kung ano man. So pwede na yun. naman ako. Oo. Para sa tinatawag nilang Kasama naman hanami. ako. Ang ganda nga Background niya yung cherry blossom talaga. Ang ganda. Ayan, kung mapupunaan nyo, ang lagi ko lang sinasabi sa video ko ang ganda, ang ganda-ganda. Ayan, Kasi talaga nagaganda naman ako. Ganda-ganda. Ayan, Ayan, ang ganda-ganda. Oops, hindi na ako nakita. Yes. Yes. Ito. Ang ganda po. Lalapitan ko yung white. Kasi alam ko, yung white mabango yun. Itong pink, wala naman siyang amoy talaga. Parang yung white meron. Adi ikinon ito. Ikinon po. Yes. O, ayan, ganyan. Puro pa ganyan-ganyan lang ako dito sa Sakura. Pero enjoy na ako niyan. Iba talaga pag mahilig ka sa bulaklak. Diyan lang solve ka na. Cherry blossom. Variety fruit. Kan man ordna det här också? Saan der? Den der. Ayan, den anden farve. Den anden farve. Ayun, nakita niyo ba yung umiinom ng kape sa ilalim ng puno ng Sakura? Den er duft. Det dufter godt. Det dufter godt. Siyempre, hindi ko lang sila ma-focus. Pero, ayan, may umiinom ng kape under the Sakura tree. Ay, ang ganda talaga. Ito ang aking sariling green space. Ang aking green spot. Kahit marami na akong hinangaan, nagtumbling-tumbling sa paghanga o nagandahan sa kung ano-anong mga bulaklak o lahat-lahat ng mga puno na yan, siyempre, iba pag sarili mo na. Dobling-doble talaga yung saya kapag dito mo na nakikita yung mga bulaklak. Kasi siyempre, ikaw talagang Hintay siya gumawa talaga yan. sa akin. Lalo na pag Okay. ito, ang aking garden body na si Aslan. Bilis na. Lagi akong hinihintay. Pero alam ko, dahil lang yun, so, nag-break kami ng ice cream. Pero, nagpapakute si Aslan. Ayan. Ayan. Mag-ano na raw ako ng ice cream. Yan. Naiinip na sa ice cream. Ganyan siya. Nagpapakita ng kung ano-ano. Aslan, wait ka lang. Okay daw. So, para mapadali daw aking trabaho, ayan, nagwo-water na siya ng cherry tree. Yes, meron din akong sariling cherry tree.
pero hindi siya yung panghanami. Pero pwede din na hanami kasi maganda rin siya. Pero ibang, kasi, kumbaga ibang lahi. Ito yung cherry blossom, na yung blossom nagiging bunga, nagiging siyang cherry. Yung mga panghanami na cherry tree, hindi siya nagkakaroon ng bunga. Talagang bulaklak lang sila. Pero itong sa akin, ayan, magiging bunga sila at makakain ako ng cherries. At yun sa kapitbahay ko, nandun yung kanyang cherry blossom na panghanami. Yung pink na yon, yan. While eto naman ang aking cherry. Thank you for watching. Mag-subscribe na at i-check ang notification bell. See you all in my next video. Hi, Scotlinks.